of the minority, the chair now recognizes Deputy Minority Leader Franz Castro for her interpellation. Thank you, Madam Chair. So, in fairness naman kay Secretary Angara po, teacher pa lang ako, talagang malalim na yung pinagsamahan ng ACT with Secretary Angara. Very accommodating, yung kanyang mga bills related to welfare, salary of teachers, ay talaga namang sinusuportahan niya ng mga teachers. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Nakita naman natin, mamaya yung performance sa COA, malalaman natin. So, talagang wini-welcome naman po ng mga teachers, Secretary Angara. Okay? Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot, medyo iniwanan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na po itong matatag curriculum, Mr. Chair, gusto ko lang malaman, direkta na to, although pinag-uusapan na namin ito sa Committee on Basic Education, pero gusto ko pa rin direktang masabi kay Secretary Angara, yung nagiging problema ng teachers dito sa iniwan na problematic na curriculum ng nakaraang administration, Mr. Chair, kaugnay doon sa 7 to 8 loads ng mga teachers natin sa high school, Mr. Chair. So, kailangan talaga, Madam Chair, kailangan talagang immediately i-review ito. Biro niyo po, Mr. Chair, and Madam Chair and Mr. Secretary, 7 to 8 loads ang mga teachers. Ibig sabihin ito sa high school, nagtuturo sila ng tigpo 45 minutes na ang haba-haba po, no, nung talagang minaximize po yung 6 hours. Gusto rin ko pong linawin itong National Mathematics Program at saka yung National Reading Program po. Kailangan malinaw din po ito kasi doon sa inilabas na frequently asked questions, nandito pa rin po ito. Pangalawa, yung implementation ng matatag curriculum ay in phase dapat yun, Mr. Chair, pero parang fully in-implement this school year. Kaya hirap na hirap yung ating mga teachers maka-cope up dito sa ini-implement na ito. Baka pwedeng i-suspend itong matatag curriculum. Anyway, Mr. Chair, Mr. Secretary, hindi niyo naman ito program, no? Iniwanan kayo ng nakaraang administration ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin ay talagang problematic dito. Sobrang pahirap itong matatag curriculum, sabi nila. Yes, Secretary. Magandang umaga. Thank you, Madam Chair. Thank you, Congresswoman Castro, sa magandang nasabi niyo po. And thank you din po kay Cong Rufus dun sa kanyang motion. Madam Chair, ang thinking dito ang pag-iisip namin dito sa matatag curriculum, yung sa 45-minute lessons. Dahil na ma-maximize po yung learning time at yun daw ang optimal na learning time for a student to learn. Pero nakikinig, nung nagkonsulta ho kami, and after implementing the matatag curriculum for the last few weeks, mukhang there is a need to inject flexibility ho sa curriculum. So, nakinig ho kami sa ground, nahihirapan yung ibang teachers sa ibang eskwelahan. So, meron kaming piniprepare na department order to inject flexibility, meaning balik tayo dun sa 6 na tigwa 1 hour, depending na sa school setting ho, ma'am. So, yun po ang naisip namin. At we're just going to hold maybe 1 or 2 more consultations. But there is already a draft department order on this. Nakinig ho kami dun sa hinaing ng ating mga teachers. Thank you po. Thank you, Mr. Chair, Madam Chair. Sa elementary po, grade 1, 2, and 3, na hindi lumilipat ng classroom, okay lang siguro yung 40, 45. Pero sa mga intermediate, grade 4 hanggang grade 10 o hanggang grade 12, lumilipat siya ng classroom. Kaya yung si teacher. Kaya makikita nyo sa mga memes, talagang lumilipad si mga teacher, nagbumotor na, mga joke lang. So, yun po yung problema natin. So, I'm glad, no, maibabalik, magiging flexible. So, yun po yung inaantay na nasagot ng ating mga teachers. Ito pong NMP at saka yung NRP, pwede bang pakilinaw po ito, Madam Chair? Secretary. Thank you, Cong Castro. Ang sabi is maglalabas ho kami ng polisiya dyan, but maybe Yusek Gonong can
further explain the thinking behind this and where we are right now, Yusek Gina. Thank you, Sec, Madam Chair. Your Honor, yung National Reading at saka National Math Program po, given the feedback from the field on our previous programs like Catch Up Fridays, yung draft po namin ng reading at saka math programs, kailangan pa po namin idaan uli sa isang pang konsultasyon para hindi na po maulit yung lahat ng mga hindi magandang feedback na nangyari dun sa ating Catch Up Fridays. I know, yung NMP tsaka NRP po. Ano po Apo. yung plano ninyo doon? Apo. Alam ko meron kayong dialogue ngayon with the teachers and other Bukas stakeholders. po. Bukas. Okay, so ano po yung plano dito? Kasi magiging parang ang magiging ano nito po, magiging parang Catch Up Friday din. Yun ang magiging kalalabasan nitong NMP tsaka NRP. Your Honor, we are following your suggestions and the suggestions of others to provide flexibilities also in the implementation of the National Reading and the National Math Program. So katulad po ng sinabi nyo nung mga nakaraang hearing, pwedeng ang isang flexibility niyan ay integrated sa time allotment ng math at saka English, ang ating math at saka reading program. Pwede rin pong gawin yung pull-out strategy kung kaya naman ng mga schools, or pwede din po ang additional time allotment kung kaya po ng ibang mga schools. So we're giving flexibilities, ma'am, based on our discussions with you and others. Salamat po. Thank you, Madam Chair. Second po, ito na po yung exciting part. Yung mga COA report po at saka yung COA observation as regard to computerization. Medyo mahalaga sa akin to, Madam Chair and Mr. Secretary, dahil gusto natin talaga mabigyan talaga ng mga laptop, no, mga computer yung ating mga teachers. Okay? So according to the observation of COA, Madam Chair, report page 229, DepEd CAR 2023, nakalagay po diyan yung observation ng COA regarding doon sa computerization program ng 2023. Medyo mahabang banggitin, kulang na po ako sa time. Can the DepEd please update us on the status of its various computerization programs? So alam ko may mga delays according dito sa COA report. So pwede po bang magbigay yung particularly po yung DCP, no? Nakalagay dito letter A ay a delay, non-delivery, and inefficiency of 3PL services provider, delivery to regions not included in the allocation list, DCP packages were not stored. Nandiyan po yan sa page 229, DepEd CAR 2023. So, pwede po ba tayong ma-update, Mr. Chair, kaugnay dito sa computerization program ng DepEd? Secretary, please. Yes, Madam Chair, this was before my time. With your permission, I will ask some of the undersecretaries, our Undersecretary for Legal, Yusek Omar Romero, to discuss that. That's a transpac, if I'm not mistaken. Yes. Yusek Romero, you're Yes, recognized. thank you, Secretary. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Yes, in response to the question, the observation of the COA is the delayed delivery or the non-delivery of the computers to the regions. No? And we are happy to update, Mr. Chair, Madam Chair, that earlier this year, the Department of Education, as directed by our operations strand, directed our regional offices and our schools district offices to pull out all the goods procured and which remained in the warehouses of the third-party logistics supplier, yung Transpac po. So if I'm not mistaken, almost more than 90% have been pulled out, with a minority remaining only in the Carmona warehouse of said logistics supplier. So all the items, the computers being a subject of the question, most of them have been pulled out and are now with the regional offices and our schools district offices rather, for distribution to the schools, Mr. Chair, Madam Chair. Dagdag ko lang, Your Honor, na
naabutan ko to, nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, we contacted the Air Force and others to help us remove. And in addition to what Yusek Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. Laptops, books, furniture. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales, Your Honor. Thank you. So may timeline po ba tayo para makuha na po itong... The target rate of completion is the end of September, Your Honor. End of September. Okay, thank you, Mr. Chair. Ito naman po, Mr. Chair, isa rin sa COA, no, na report na nakuha natin. So, ito po, no, yung tungkol sa mga unpaid remittances to BIR, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, and other social and health systems. So, siyempre, in fairness kay Secretary Angara, no, so wala pa siya nito. Dun sa last administration. For the record, Madam Chair, based on DepEd CAR 2023 as of December 31, 2023, DepEd has unremitted taxes and premiums in the following amounts. So due to BIR, withholding taxes, 1,196,199,728.37. Sa GSIS naman po, 3,100,914,964. Mahalaga po itong GSIS dahil po pag na late ang remittance ng premium loan sa GSIS, ang tatamaan po ng mga interest ay ang mga teachers o ang mga non-teaching personnel na nag-loan or gulang ng prima. Due to PhilHealth po, Madam Chair, 503,405,756.23. Sa Pag-ibig naman po, Madam Chair, ay 182,541,757. So a total of 5 billion po. Madam Chair, Mr. Secretary, ang hindi po nare-remit due to the mandatory obligation po. So take note po, no. Ako po ay mga teachers ito na mga non-teaching personnel na kung hindi nababayaran ng tamang oras, may sa batas po ng GSIS a month after na matapos yung month, dapat ay nakapagbayad na. Otherwise, meron na po itong interest and surcharge against the account of the teachers or the non-teaching personnel. Ano po yung status nito, Madam Chair? Madam Chair, with your permission, this is ongoing reconciliation, but I'll ask Yusek Ann Sevilla to explain it. Yusek Sevilla, you're recognized. Thank you, Madam Chair, and Your Honor, Kong Franz Castro, that this is an ongoing reconciliation with our auditors. In fact, this is a book entry reconciliation because at the end of the year, 10 days pa po talaga mareremit yung mga pang December na due. And the amount is really huge or big because of the accumulated accounts from the school, division, regions, and the central office. But as of today, Madam Chair, ay wala po tayo na natanggap sa COA na rejoinder or anything else na dapat mong gawin from our end. In fact, ongoing din po ang GSIS reconciliation natin in the national headquarters of the GSIS. Pinapupunta na po natin yung mga division offices at saka mga regional offices doon sa GSIS headquarters or main office para po makatch up natin yung mga unreconciled remittances na ito po. That will be the last question from Representative Castro. Last manifestation, and yes, I please, manifest quickly. for second and third round. Noted. So, Madam Chair, so kailangan natin makakuha ng listahan nito, no, ng mga teachers na affected, especially sa mga regions. Dahil lalabas na naman po dyan, may mga magre-retire na mga teacher na makikita doon sa kanilang record na ganito, na hindi nakapag-remit, di ka nakapagbayad, na ang problema po ay nasa DepEd, Madam Chair, tsaka ng GSIS. So kailangan natin makuha, no, yung report nung mga regions na yan. At sana hindi
sa teacher tatama no yung magiging penalty o surcharge. So yun lang po, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair, we will furnish the list to Congresswoman Castro. Thank you. Next to give a manifestation is Representative Rufus Rodriguez from the Thank